Samantala, patuloy po ang pinaghahanap ng motoridad ng grupo sa likod ng umano'y malawakang investment scam sa Mindanao. Ang bahay ng ilan sa mga miyembro raw ng grupo sa Pagadian, Zamboanga del Sur, sinunog ng ilang nabiktima. Nakatutok si Jamie Santos. Natunto ng GMA News ang bahay kung saan dati nag-oopisina ng Aman Teachers Group. Nakakandado ng ginamit na opisinang pagmamayari ng isang Emmanuel Amalillo sa Purok Talisay, Barangay Kawit. Pero dati raw, ayon sa kwento ng mga nabiktima ng scam na aming nakapanayam, kahit malawak ang compound, umaabot hanggang kalsada raw ang pila ng mga taong gustong mag-invest. Isa si Dandan Dequito sa mga nakipagsapalaran dahil gusto nilang may pera sila ngayong Disyembre. 300,000 pesos na ipon niya ang natangay. Yung Gitgitan, yung parang magalit sila. Pero kahit na ganun, diretso pa rin kayo sa pag-i-invest. Oo, diretso lang. Upo ka lang sa sa tabi. Oo, parang ganun yun. Ayon naman kay Raquel Ampig, noong unay kumita raw ang kanyang investment sa loob lamang ng ilang araw. Kaya nainganyo raw ang kanyang pamilya na mag-invest pa. Tapos makita mo talaga kasi pag magkuha ka ng pera, yung type interest mo kunin dyan. Halos 200,000 piso ang nakuha sa kanya. Sa galit daw ng ilang nabiktima, sinunog nilang bahay ng ilan sa mga kilalang tauhan ni Amalillo tulad ni alias Noy Luna at ni Nimpa Amarillo. Halos wala na kang natira sa bahay na ito. Ayon sa pulisya, matagal nang nawawala at nagtatago si Amalillo. Sa ngayon, inaalam na rin kung posibleng nakalabas na siya ng bansa. Hinahanap na rin siya ng NBI agent. Dati pang sinusubukan ng GMA News na kontakin si Amalillo sa kanyang opisina sa Pasay pero di siya sumasagot sa mga tawag. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.